guys, I am Malago, Chismakers TV. Siyempre magluluto na naman tayo ngayon. Ang ating gagawin ngayon ay jajang. Ang tinatawag na jajang, yung parang, di ba gumawa ako dati ng curry powder. Ito naman ay jajang. Black naman yung kanyang powder ngayon. So ayan, ito ang aking gagamitin ngayon ay ang carrots, onion, ang zucchini, ang leek. Ayan. Gagamit tayo din rin ng potato guys. Ayan, nakikita nyo. Siyempre, ang gagamitin ko ay ang beef flavor. Beef po ang gagamitin natin ngayon. So, ayan ang aking mga ingredients ngayon. Tinadtad ko yung beef. Wala akong giniling kaya tinadtad ko na lang. So, ito guys ang aking tip guys. Pag kayo nag-ano ng potato, kailangan yung ibabat sa tubig para matanggal yung sticky niya. So, kailangan niya natin yan. Nakikita nyo ang jajang. Ayan. Ganyan mga hiwa dapat ang gagawin nyo guys. So, ayan. Akin nang bubuksan ng kala na medium rare lang. Medium rare. Ayan, ayan. Kailangan natin isang kutsa ang ating beef. Bakit beef ang gagamitin natin? Kasi itong jajang kailangan is beef flavor po ang gagamitin natin. So, beef po dapat ang gagamitin natin ating karne, hindi po pork. So, ito ay perfect for the beef. Kung wala kayong mga ground beef, pwede nyo tatarin yung inyong mga beef. Pero kailangan ay ang beef nyo ay ang tenderloin part. Kailangan malambot siya guys, yung malambot na parte ng baka. And tenderloin basta malambot kasi madali po siyang maluto. Hindi natin kailangan ng pannilaga. Ayan, naging golden brown na po ang ating beef. Yon. So, sabi ko na sa inyo, kung wala kayong ground beef, tatarin nyo na lang yung inyong tenderloin beef. So, yun. Kung naaamoy nyo to guys, napakabango. So, lalagyan natin siya ng konting oil. Kasi ang beef na ito guys, ang tenderloin hindi siya mataba. So, yan. Kailangan na natin ng konting oil kasi kailangan yan para hindi magdikit-dikit sa ating ingredients. As for now, ito yung ating secret for today. So, I use that. So, ayan, I put minced garlic. So, saute po lang natin siya. Saute and saute until the saute is ready. Ayan, we need to saute. Ang bango-bango niya, grabe. Ang bawang, yung aroma ng bawang niya. Grabe, pag kayo talaga ang nagluluto nito, maamoy niyo yung aroma. The garlic, diba? Napapasarap po yan ng ating lutuin. And then after that, I budbud the carrots. Yan, ganyan dapat yung mga ng carrots, yung maliliit na hiwa. Kasi para mas madali po siyang maluto. At yan po talaga ang mas gusto ng mga prefer for the babies, mga bata, at sa mga matatanda na nahihirapan ngumuya. Siyempre, kung malaking carrots yung ating hiwain, parang pang minudo, pang so hindi na siya akma doon sa ating gagawin kasi giniling, parang giniling nga, diba? So ayan, pagkatapos na nilagay na natin yung ating binabad na potato. Bakit po binababad ang ating potato? Kasi for the matanggal yung pagka-cornstarch, kasi meron siyang ma-powder siya dun, so para matanggal yon. So hindi siya masyadong ma-powder pag mo, kailangan talaga natin babad and defend din, kailangan din natin yung para hindi mangitim ang ating mga potato. Tip po yan ni Mama Malago, Chismakers. So sa ating pagluluto maraming mga tips. So at saka maraming mga kung anong gusto nyo unahin, yung iba piniprito nila yung mga depende po sa inyo yan. Basta't ikaw ay marunong mag-isa, makakakain ka. So ayan, binubudbud ko na rin po yung ating mga onion. White onion po lagi ang ginagamit po natin, hindi po natin ginagamit yung mga brown, yung onion ng Pilipinos kasi mas matindi po yung amoy niyan tsaka panlasa. So white lang po ang preferred para sa jajang ito. So at saka white lang po talaga yung nabibili dito sa supermarket. So kaya ganon. So sa onion na yan, ito importante kahit anong klaseng onion ang gagamitin nyo, basta't onion, yan ang nagpapasarap sa ating mga lutuin. Hindi dapat nawawala ang onion. Tandaan nyo yan mga chismakers. So after nan guys, I put 1 cup of water. At sinasabi ko sa inyo, it depends to you. Kung gusto mo ng mas masabaw, mas dagdagan mo pa ng sabaw, prepare for you. Kung gusto mo mas yung medyo hindi siya masabaw, so it's up to you guys. Walang masyadong mga eche-eche-peche. So, ayan na nga ang itsura niya guys. Ayan, lalagay na natin pagkakulong-kulo na siya. Lalagay na natin ang ating jajang. Yan ang black powder ng parang ng jajang. So, natin to sa mga, meron din silang noodles. Ay, parang pancit canton sa atin, sa kanila, pero jajang.
JJ Pag, ang tawag sa kanila yon. So, makikita nyo sa Korean grocery yan siya. So, sabi ko na sa inyo, pag pudbud yan is banabanayad lang, hindi pwedeng biglaan. Minsan, unti muna, and then haluin mo muna, and then unti na naman, haluin na naman. Pag kulang na naman, dadagdag na naman. Kasi hindi pwede yung lalagyan mo na ng diretso, walang ano na gano'n. Kasi minsan, sayang kasi napaparami yung ano niya. Kasi pag marami yung jajang is hindi na ganun ka yung lasa. So, kailangan moderate lang yung paglagay ninyo ng mga powder ng jajang. Kahit na yung curry powder na niluluto ko noon. So, diba, ang sabi ko sa inyo is moderate at paunti-unting paglagay, hindi biglaan. So, ang pagluluto naman ay kailangan is banayad. Hindi yung puro-puro yung parang napaka-bilis, yung mabilisan. Hindi ganon. So, banayad lang. Para softly. Ayan. Ang ating So, nakikita nyo is nagiging brown na siya. Naging black na yan mamaya. So, kailangan pa natin siyang pakuluin ng pakuluin. So, mapakuluan na natin yan hanggang sa kumulo na kumulo kasi lalapot siyang sabaw niya. So, ayan guys, papakita ko sa inyo. Binudbud ko na ang sashimi or tinatawag na pumpkin. Yung pumpkin na kulay green. Makikita nyo sa supermarket yan, especially sa mga supermarket. Meron yan sa Korean market, sa mga supermarket, sa mga mall. Makikita nyo yan, sashimi. Medyo kamahalan siya, pero alam niyo naman pag imported is mahal. So, hindi naman kasi pwedeng gamitin yung ating sashimi. So, naglagay din pala ako ng konting cabbage dyan. Yung konting cabbage po, nilagay po natin yan guys. So, ayan. Halo-haloin natin. Kailangan na yung jajang ay may konting cabbage. Kung makikita naman yung noodles nila, ay hindi pala ramen pa. Pansit canton nga yung tawag doon. Meron po siyang ganon, repolyo. And then, tatakpan natin siya. Siyempre, pakukuluan natin. Pag nagpapakulo tayo, kailangan natin takpan. Kasi bakit? Para yung init. Ayan naman tayo. Para yung init po ng niya, pagkaluto niya is napupunta sa loob, hindi nalalabas. So, yung ibang ingredients sakto yung mga pagkaluto niya. So, ayan, halo-haloin natin siya, kumukulo-kulo. Kailangan lang pong kumukulo-kulo yan guys. Kailangan lang natin siya pakuluin, palambutin natin guys, kasi kailangan lumambot muna yung ating carrots, yung ating beef, ang ating potatoes, lahat yan. So, in a minute matatapos na tayo dyan. So, ayan ang mangyayari ngayon. So, ayan. So, pinapakuluan lang natin siya. Pag hindi pa tama yung pampalasa nyo, palasahan nyo pa siya guys. So, nasa inyo na yan guys. Ayan, tinakpan ko muna siya guys para kumulo pa siya uli. So, ayan, tatakpan lang natin siya pag gusto natin pakuluan. So, ayan, banayad lang po yung pagkapoy niya. Kailangan banayad din. So, titingnan na natin siya uli. Ayan, kumukulo-kulo-kulo siya. Nakikita nyo naman siguro sa video. Hindi ko na kailangan sabihin. So, ayan, lumapot na rin pala siya mga ka-chismakers. Hindi ko na rin kailangan sabihin sa inyo, nakikita nyo naman, diba? Nakikita nyo, ayan. Ayan, as of now, ganyan dapat ang magiging texture niya. So, just a minute, just a moment na lang. Titingnan natin kung malambot na ang ating carrots, ang ating potato, ang ating beef. So, nagharap ako ng beef dyan. So, hindi ko mahanap kasi is giniling nga po pala yung beef. Ayan, nakikita tayo ng beef. So, try natin siya kung malambot na. Pag malambot na yan, it's okay na siya. So, ayan, konting minuto na lang at kakain na tayo. Ayan, napakaano niya. Papakita ko sa inyo ang ganong itsura niya. Ayan, naging brown siya, golden brown. Ayan, magiging golden brown yung jajang. So, yung iba dyan, may black jajang. Talagang black na black yung ano. Wala akong nakitang black. So, golden brown lang yung jajang na nabili ko. Pero yung lasa niya pares lang. Siguro ma-strong lang yung golden brown. Kasi, mas maano siya, mas matindi siguro yung pagkaamoy ng jajang. So, yung jajang is Korean na ano yan, authentic and traditional na pagkain nila yan. Masarap yan guys, lalo na pag tag-ulan, pang ganyan, kakain ka ng ganyan. Kung wala kayong mga ganyan, pwede kayong bumili ng jajang
Parang pasit canton nga siya eh. Hindi siya masabaw. Basta, makikita nyo yan sa Korean grocery. Sa lahat ng grocery, meron na rin yan kasi patok na yan dito sa Pilipinas. Kahit na anong grocery, makikita mo na yung Korean grocery dyan. Mga imported, diba? So, doon kayo pumunta. So, hindi na rin siya kakaiba. So, alam ko yung iba nakatikim na niya. So, ayan. So, tapos na tayo guys. Magpa-plating na tayo. Eto na yung aking plating. Kaya tinawag siya jajang with rice. Ayan, jajang with rice. Kasi kinakain siya with the toppings of rice. Parang topping siya guys. Ayan ang itsura niya. Papakita ko sa inyo ang itsura ng jajang. Masarap siya pag may kanin. Ayan ang itsura niya guys. So guys, ito na yung itsura ng aking jajang with kanin o with rice. Jajang with rice. Jajang with rice. Ayan, jajang rice ang tawag niyan. Kahit na ano, basta jajang rice. Ayan ang tsura niya. Banay. Slow motion natin para makita nyo kung ang tsura niya. Ayan ang itsura ng jajang with rice. Napakasarap niya. Naka-toppings lang po talaga siya. Tawag sa Kapampangan sa ambola. Ambola po ang tawag sa Kapampangan yan. Pero sa atin is with rice na siya. So masarap siya pag may rice siya. Hindi siya pwedeng kainin na hindi siya may kanin. Kasi talagang partner sila. So, ayan ang itsura ng aking jajang. So, maraming salamat sa aking ngayon, sa aking papanood, sa aking video ngayon, sa aking pagluluto, sa aking jajang with rice. So, nabura ko po ang aking tasting ngayon. So, wala akong tasting, kaya ganito yung nangyari sa aking video. So, hindi ko napakita sa inyo yung kinakain ko yung jajang. So, I'm so sorry for that. Nabura ko siya. So, yun lang po. And please subscribe to my channel for more videos to come and comment below kung ano gusto nyo